So, good day, sir. My name is Shedrick Aquino. And tonight, meron tayong gagawin na course output VLAN configuration. So, kailangan natin ng two buildings, isang switch para sa building 1, isang switch para sa building 2. Then, meron tayong HM. Ito yung VLAN 10 natin, VLAN 20 at VLAN 30. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Sa VLAN 10, meron tayong 3 laptops and 1 PC. VLAN 20, 7 laptops. VLAN 30, 6 laptops. Ito naman, 5 laptops, 8 laptops, and 4 laptops. So, sa HM, range niya is, IP address range niya is 10.0.1.1 to 10.0.1.10. CIT is 172.16.0.1 to 172.16.0.20. Sa KABA, 192.168.2.1 to 192.168.2.15. Meron din dito sa building 2. Okay, so let's proceed na sa Cisco Packet Tracer. Okay. So, ayan. So, kailangan natin ng ito yung pina-check ko, sir. So, kailangan natin ng 1 PC, 3 laptops para sa HM. So, kailangan natin na 1 PC and 3 laptops. Ilan laptops? 3. 2, 3. Then, 7 laptops para sa CIT. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Then, 6 laptops para sa KABA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Nasa building 2 naman, need natin ng 5 laptops para sa HM. 1, 2, 3, 4, 5. Then, 8 para sa CIT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, 4 para sa KABA. 1, 2, 3, 4. Okay? Now, i-organize na lang yan. So, gawin natin to sa box. Then, ito another box dito. Okay. Yeah, so, ayusin ko din.
So ito, lagyan natin ng label na yung ito, bilang 10 HM. Bilang 10 HM. Ito naman, bilang 20 CIT. CIT. Dito, bilang 30 kaba. Dito, bilang 10 ulit HM. Bilang 20 CIT. CIT. Dan dito, bilang 30 kaba. Yan. Ngayon, inulay ko lang konti ito. Okay. Now, kailangan natin ng switch para sa both buildings. Okay. Then, ito is building 1 and building 2. Yeah. So, ito is building 1 and ito is building 2. Yeah. So, una natin gagawin after mag-organize yung mga laptop is connect through straight through cable yung mga PC at laptop to switch. So, yung port na gagamitin sa VLAN 10 is magre-range ng 1 to 6. Sa VLAN 20, magre-range ng 7 to 15. And VLAN 30 is magre-range ng 16 to 21. So, gamit tayo ng straight through sa PC0. So, yan, 1 to 6. So, 2, ulit, 3, 4. Ayan, ganoon din dito sa VLAN 10 sa building 2. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, sa VLAN 20 naman, magre-range siya ng 7 to 15. So, ito is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ganun din dito sa VLAN 20 sa building 2. 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Then sa kaba is 16 to 20. 16, 17, 18, 19, 20, 21. And dito, 16, 17, 18, 19. Okay? Now, kukonect naman natin itong switch to switch. Ang gagamitin natin, since same device sila, is itong crossover. Crossover. Gagamitin natin fast Ethernet is 24. Yan. Now, sunod na gagawin natin is, i-assign natin yung mga dedicated IP address para sa mga PC and laptops. Saan natin kukunin? Meron dito. So, ayan. So, dito sa desktop, 10.0.0, 10.0.1.2, 10.0.1.2. So, pag in-enter mo yan, kusa nang papakita yung subnet mask. Okay, so exit. Dot zero dot ay wala nakalagay 10.0.1.3 10.0.3 okay dito 10.0.1.4 dito 10.0.1.5 okay ano ba 2, 3, 4 okay now saan tayo dun sa VLAN 10 sa building 2 so saan tayo nag-stop dito so sa 5 copy ko na lang yan para i-paste na lang dito para mas madali so ito is 6 na si 6 na mag-start okay dito 7 8 9 10 so PC 16 PC 18 pala yeah dahil sa VLAN 20 naman tayo ang range ang lalagay dyan is magre-range siya from 172.16.0.1 to 172.16.0.20 so dito so 172.16.0.2 172 ay 2.16.0.2 baba tama so copy mo na lang yan
3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, hanggang 8 siya. Okay. So, now, sa VLAN 20 naman tayo sa building 2. So, saan nag-stop dito? Sa 8. So, dito is 9. 9. Tama ba? Tama. Ito is 10. 172.16.0.10. Okay. 11. 15. Then 16. Ayan. So, tama ba? Hanggang siya to 16. Okay. Now, sa VLAN 30 naman tayo. Kaya sa ito, 192.168.2.2. 192.168.2.2. So, copy mo na lang yan. So, 192.168.2.3. Then, 192.168.2.4. Then, 192.168.2.5. 192.168.2.6. 192.168.2.7. And dito, sa building 2, 192.168.2.8. 192.168.2.9. 2.168.2.10. 1.168.2.11. Okay, check natin. Okay. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so na-configure na natin yung mga IP address. Now, i-configure naman natin tong switch. So, punta tayo muna. Switch 1, CLI. So, enter. Then configure. No. Enable muna. Exit. Balik. Hmm.
So, so memory tayo, enable muna pala. Enable, then, enable, then, configure, terminal, and hostname S1, no IP, domain, lookup, banner, mo, td, unauthorized app access is strictly prohibited. Line console 0. Password natin is Aquino. Para hindi kahit sino is pwedeng i-configure tong switch natin. Kailangan mag-login muna. Login, then line PTY404. Then password. Password. No. Then login. Then exit. Enable secret key. Then exit. Exit. Now, pag nag-enter tayo, kailangan na ng password. Hindi na siya makapag-configure ng agad-agad. So, kailangan muna i-try yung password. Ayun. So, okay na. Ngayon, punta naman tayo sa switch 2. Wait, rename ko muna pala ito. Switch 2. And ito is switch 1. Okay, dito naman tayo sa switch 2. Ulitin lang natin yan. Enable, configure, terminal. Host name is S2. Okay, no IP, domain, lookup, no IP, domain, lookup, banner, mo, td. Tag unauthorized access is strictly prohibited. Line console 0. Password sa Aquino din. Login. Then line
ty04, then password, ah, password Aquino, admin, sheet, then enable secret Aquino, then exit. Now, pag nag-try ulit, ayan. So, kailangan natin type password. Okay? Now, configure natin yung switch 1 and 2. Gagawin naman natin susunod is ah kalimutan ko na. Isa na lang, explain ko na lang. So, ayan, enable. So, show VLAN brief. VLAN brief. So, ang susunod na gagawin is, di ba wala pa tayong VLAN 10, VLAN 20, at saka VLAN 30 dito. Hindi pa naka-indicate dyan kung alin sa mga ports yung range niya. So, yun ang gagawin natin next. So, so on figure terminal, then so VLAN 10 name is HM, exit, and VLAN 20 name is CIT, exit, and VLAN 30 name is Kaba. So exit, exit, so VLAN brief. So as you can see, meron na tayong VLAN dito, VLAN names. Ngayon, ang gagawin natin, i-indicate natin kung hanggang saan yung range niya. Range ng HM, port range ng CIT. Yan. So, para gawin yon, so configure terminal. Interface range F0, FA0. Ayan. Saan magagaling yung lalagay nating range dyan? Ito. FA0, 1 to 6. Okay? FA0,
1 to 6, and switch port mode access. Switch port access is VLAN 10. Okay, then exit, and ulit interface range FA0 7 to 15, 7 to 15, switch port mode access, and switch port access is ito na yung VLAN 20 natin. Then exit. Then interface range FA 0 16 to 21, 16 to 21, switch port mode access, switch port access VLAN 30. So exit, then exit. Then try natin i-show VLAN bit. So as you can see, yung HM, VLAN 10 HM, yung range niya is from 1 to 6. Yung CIT, ang range niya is 7 to 15. Ang kaba is 16 to 21. So, basta tayo dyan. Check natin yan. Now, sa switch 2 naman tayo. So, okay, no? No. So, enable. Okay, no. So, ano natin gagawin dito is VLAN brief. So, ayun. Lalagay tayo ng VLAN 10, 20, and 30 dito. So, ano yan? Leave your terminal. Then VLAN 10 name is HM. Exit. And VLAN 20 name is CAT. Exit. And VLAN 30 name is Kaba. And exit. Exit. Check natin. Show VLAN brief. So, ayan. So, meron tayong VLAN 10, 20, 30. Yung VLAN 10 is HM, CIT. VLAN 20 is CIT, and VLAN 30 is Kaba. Now, indicate natin kung alin dyan yung mga port range niya. So, paano gawin yun? Configure terminal interface range FA0 1 to 6. Tama ba? FA0 1 to 6. Okay. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Yan. So, exit and interface range FA0
7 to 15. Tama ba? 7 to 15, okay. So, switch for mode access. Switch for access VLAN 20 and exit. Then last phase third range FA FA0 15 16 to 21 to 21 switch port mode access. So switch port access VLAN 30, then exit, then check natin, show VLAN brief. So ayan, so yung HM VLAN 10 HM range ay 2 fast ethernet 1 to 6, yung CIT fast ethernet 7 to 15, yung Kaba fast ethernet 16 to 21. Okay, so now try natin mag-simulate. Click natin tong simulation dito sa baba. Then, edit filters. Then, uncheck lang natin yan. Check din natin to. Check din natin lahat to. Lahat may iwan lang is yung ICMP. Okay, so ayan. Now, try ko mag-send ng packet ng data from VLAN 10 to VLAN 10 dapat. So PC to 10. And try natin. So, pinaprocess pa niya. Then, yan. Then, hahanapin niya kung saan VLAN siya punta. Babalik. Ayan. So, as you can see, successful. So, try na natin. So, delete natin yan. Okay. So, try naman natin marami masasend. Okay. So, ito. Yan. Ito. Diyan. Ito. Dito. Ito, sabihin ng 20. Ito. Yan. Ayan. Then, try natin lahat. Ayan.
So let's say, let's try na ano, magkaibang VLAN. Kunyari itong, saan ba yung hindi pa nalagyan dito? Ito. So kunyari yung PC mula sa VLAN 30 is magsisend sa PC sa VLAN 10. So dapat mag-error yan. Nag-failed yan. So try natin i-run yung simulation. So yun, may isa na tayong successful. Ayan, successful na rin to. May tanong natin yung iba. Successful na rin. Ayan, successful. Ayan, successful. Ayan, kung may check, successful yan. Ayan, successful. So, successful din yung pag-send and receive ng data, ng packet. So, yun, successful din. Unsuccessful. 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 Successful. Success. 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 And pag ganyan, wait lang. Then, view previous events. So, as you can see, di ba naglagay tayo ng maraming ano dito, tig-isang packet, ay na, tig-isang PDU. Ito, parang date. So, mula dito hanggang dito is success. So, kung maalala nyo kanina, naglagay ako ng isa dito sa laptop sa dulo. Then, magsisend siya doon sa VLAN 10. Mula VLAN 30 to VLAN 10. Which is ang nangyari is nag-failed siya. Ayun. So, hindi pwedeng magkaibang VLAN ang mag-send ng data. Okay? So, that's it. Thank you for watching, sir. Have a, have a nice day. Have a good night. Peace.